is in this place. Amen. And surely, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Come on, church. Let's give your best clap of praises to the King, because He is good and He deserves all your praises. Hallelujah. Come on, church. Let's manifest the joy that we have in Jesus today. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on and sing. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah, there's a joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Sing Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Sing Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Let's continue to rejoice in His presence. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Say it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! We will rejoice in the presence of Jesus. Hallelujah! Hallelujah!
Oh, we bless your name, King Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah. Oh, today, kapatid, let's speak the name of Jesus sa ating buhay. Speak the name of Jesus over your family. Speak the name of Jesus over sickness and diseases. Walang puwang ang kaaway sa buhay natin. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Oh, fill this place with your anointing, Lord. Fill this place with your power. Magnify your presence. We magnify your presence, Lord. Come on, church. Sambahin natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, let's speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is power, Your name is healing. Your name is life. your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. We shout the name of Jesus in this place. Oh, Jesus. We love the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, church, let's sing. Let's shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, let's shout the name of Jesus.
for your presence, O God. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, Lord, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord, kasama ka namin sa gabing ito. Lord, patuloy na magturo ka, mag-lead ka sa bawat isa sa amin, Ama. Sa patuloy, Panginoon, sa iyong mga salita na may hahayag sa mga kaloob, Panginoon, na patuloy, Lord Jesus, na aming ibinibigay sa iyo. Patuloy kang malugod sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Lord, for the word. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the favor, O God. Salamat, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, ang paghahari mo, Panginoon, Lord, ay patuloy, Lord, nararanasan po ng bawat isa sa amin, Lord, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat po tayo ay makakaupo na. Thank you, Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Pakisabi po sa katabi mo, isang pinagpalang gabi, kapatid. Amen po. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo ngayon ay darako na po sa salita ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ba ang bawat isa sa atin that life, no, ang buhay ng bawat isa sa atin ay choices po, di ba? Ang buhay, the life, no, na ating ginagawa araw-araw, no, nasa sa atin po yung choices. Amen po ba? At naniniwala po ako, no, yung choices na pinipili ng bawat isa sa atin, Lord, nasa sa atin yan, kung mapapaganda, mapapabuti, o mapapasama. Amen. Yung ating pipiliin sa ating mga buhay. Amen. But salamat sa Panginoon, no, sabihin mo sa katabi mo, maraming salamat sa Panginoon dahil, no, nakilala natin si Lord. Amen. At naniniwala po ako yung path o yung track na tinatahak natin ngayon, no, ay ang track na nanggagaling sa Panginoon. Amen. At yung pinili nating choice ngayon ay makasama ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So now, ang title po ng ating pag-aaralan, Faith in Action. Hallelujah. Thank you, Lord. So makikita po natin yan in James chapter 1, 22 to 25. Nandyan ba yan, ate? Sige, basahin natin sa English. No? Ang sabi dito, but prove yourselves doers of the word, and not merely listeners, sabi dito, delauding yourselves. For if anyone only listens to the word without obeying it, he is like man who looks very carefully at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away, he immediately forgets what he looked like. 25. But he who looks carefully into the perfect law, the law of liberty, and faithfully abides by it, not having become a listener who forgets, but an active doer, he will be blessed and favored by God in what he does. Amen po ba? So kung titingnan po natin, no, ang sulat po ni Santiago, no po, kung ating pong isa-summarize, no po, ang sulat po ni Santiago po, no, na makikita po natin doon, no, na kung papaano po, no, na sinasabi ni Santiago na ang bawat isa sa atin, no, hindi lang po tayo listeners o hindi lang tayo tagapakinig, no, sabi dito, kundi ang sabi dito ay maging doers tayo. Lang alin po ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Doers sa lahat po ng ating mga nababasa, doers sa lahat po ng mga naipapayo ng bawat nagme-mentor sa atin according po sa salita ng Panginoon. Amen po ba? At makikita po natin diyan, no, there are two kinds of people sa church. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, sabi ni Santiago, no, po sa ating teksto, may dalawang uri ng tao sa iglesia, sa church. Alin po yon? Doers and hearers. Amen po? Doers are those people who heard the word and applied it. The hearers, they heard the word but never applied in their life.
Amen po ba? So ito po yung sinasabi ni Santiago no po sa kanyang passage no sa gabing ito na ating teksto na sinasabi niya no na may dalawang klaseng tao no po sa church. Amen. Na sabi dito nakikinig nga sila ng salita ng Diyos pero ang sabi doon ito daw ay nakakaligtaan o nakakalimutan nila. Kaya nga sabi ni Santiago, parang sabi niya nagsalamin ka. After mo nagsalamin, umalis ka sa salamin, ang sabi doon, nakalimutan mo na kung ano yung itsura mo. Nandyan ba? But ang sabi dito, no, the doers, ito po daw pong itong doers na to, no, are those people who heard the word and applied it. No? Kanino po ba ina-address ito? Ang sabi dito, no, ang mga doers daw po, no po, ay ito daw po, in verse 22, the sentence doers of the word is in imperative. Pati siya sinabing imperative or necessary in other words, no po, ito daw po ay kailangan dapat gawin. Para kanino daw po, ito daw po ay kinommand to every believer. Amen? It is a command to every believer. Amen? So, ibig sabihin po, every time that we meditate the Word of God, every time that we read the Word of God, ang sabi dito, ang command po ng Panginoon sa atin ay maging doer tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay tagagawa. Amen. Sabi nga dito, no, faith is a substance that we cannot see but we believe. Kailangan ang pananampalataya po na tangan-tangan ng bawat isa sa atin ay kailangan ko makita o ang kaakibat nito na po ay kailangan may action, may gawa. Amen po ba? Amen po ba? And sabi dito, no, kailangan po as a believers in Christ, tayo daw po ay maging doers. Amen po. Hindi lang basta tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen po ba? No, so kaya nga sinasabi ni Santiago no na, di ba, sa church sabi niya may dalawang uri ng tao. No, minsan nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi ina-apply. Ibig sabihin, pumasok dito, linabas doon. Amen po ba? Kaya nga makikita natin yung life po nila ay walang transformation. Amen po ba? Amen po ba? Natatandaan ko po yung sinabi ni Pastor Lito. Amen. Kapag ang Panginoong Jesus ay nasa sayo, amen po ba? Ibig sabihin, the Holy Spirit ay nasa sa atin na. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? If the Holy Spirit is nasa sa atin na, so ang Holy Spirit po ang nagli-lead sa atin. Amen po po. Ang Holy Spirit ang siyang kumakausap sa atin sa mga bagay-bagay na dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin. Amen po ba? At makikita po ito yung sinasabi ni James. Amen po ba? Na kailangan, sabi dito, no, ina-address po ito that imperative. Or necessary, kailangan gawin. Ito daw ay command sa bawat isa sa atin. Every believer should be doers of the word. Bakit? Amen po ba? Bakit kaya? Why? Because the word of God called us into action. Amen? Putting God's word into action will change our minds. God's word renew our mind daily. So, ang sabi dito, kung tayo daw po ay doer ng salita ng Diyos at nabago totally ang ating mga kaisipan. Ang sabi dito, no, every day ng buhay natin, mas lalo po natin nakakawangis, nakikilala, no, ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Para po siyang isang seed. Amen po ba? For example, bumili ako ng pinakamagandang ng punla ng palay. No po. Binili ko yung pinaka first class na seed. Any seeds, amen. So binili ko yung first class na seeds. Now po yung seeds na yan, no, kung hindi ko siya itatanim, hindi ko po makikita kung yung talagang class niya, first class ba talaga, no, yung seed na yan. Kung yung seed na yan ay itinago ko at hindi ko itinanim, no, hindi ko po makikita kung itong seed na to ay talagang first class nga ba o talagang maganda siya. Tama po ba? So na po, ganun din po, no, sa atin. Ang salita ng Panginoon, hindi lang basta natin siya binabasa, hindi lang basta natin siya naririnig o pinapakinggan. Ang sabi dito, tayo daw po ay tinawag, sabi ni Santiago, para po maging doers ng kanyang salita. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, amen, nakikita po sa atin ang ating Panginoon. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, malino po ang sinasabi dito, no, po, na hindi lang basta natin binabasa.
Ano po ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Titingnan po natin, sabi ko nga, kapag binasa mo ang salita ng Diyos, makikita po natin yung first sentence po, pag sa promises ng Panginoon, may mga command dyan. Amen po ba? Bago yung promises ng Panginoon, bago yung pangako niya. Amen po ba? So, meron munang hinihinging command ang Panginoon bago yung pangako niya sa bawat isa sa atin. Now, ang tanong, madalas po, pag binabasa natin ng salita ng Diyos, no, hinihimay natin agad yung pangako niya. Amen po ba? Pero yung command ni Lord sa atin ay lelele tayo. Lalo na po, kung yung binasa natin na yon ay hindi pabor sa atin. Nandyan po ba tayo? Yung binasa natin na yon, lalo na po, no po, kung yung binasa natin na yan, no po, ay talagang nakaakma po sa ating ginagawa araw-araw. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po ito yung paalala ni Santiago sa bawat isa sa atin. No, ang sabi niya dito, na kailangan no, maging doers tayo. Hindi lang basta tayo maraming nakikinig, pero mahirap gawin. Amen po ba? Kaya nga sinasabi dito, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ang sabi ni Santiago. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yan. Amen po ba? Nakikita natin yan in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Sige po, kung meron po kayong mga Biblia, basahin po natin sa Matthew. Basahin ko siya sa Tagalog. Okay. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Ang sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino. Wow! Amen. Kapag daw, ang sabi daw, ang isang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ang sabi dito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo sa kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. So, ang sabi po dito, ibig po sabihin, lahat daw po, amen, ng nakikinig, amen, at nagsasagawa ng salita ng Diyos, amen, at ina-apply po niya ito sa buhay niya, amen. Ito daw po ay itinuturing, sabi ni Santiago, isang matalinong, sabi dito, ay matutulad sa isang taong matalinong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nandiyan po ba tayo? Meaning po, no, ang salita po ng Diyos na binabasa po natin, amen, so kailangan po hindi lang basta natin, amen, na pinapakinggan, kundi ang sabi dito, maging doers po tayo. Sabi natin, maging doers tayo ng salita ng Diyos. Amen. Everything we will build up, anumang mga bagay, no? Negosyo man yan, pamilya man yan, anuman, no po, yung ating binibuild up o itinatayo. Amen. Sa ating even sa education, amen, sa education. Kung di ka mag-aaral ng mabuti, papaksa ka ba? Mag-graduate ka ba? Amen. Kahit ba yung lahat, amen, tawag doon, lahat ng talino nasa iyo. Pero kung hindi mo din naman maipapasa, amen, yung mga subject, amen, na ang tawag doon, na sa bawat exam mo, so masasabi po natin na nakaman makapag-graduate. Amen. Pero ang sabi dito, kung mulat-mula pa, no po, nandoon yung kaseryosohan. Like si Jean, malapit na siyang mag-graduate. Thank you, Lord. Amen. Bagamat, no, talagang andoon yung pagpupursige. No po? At doon sa pagpupursige na yon, kasama po yung pangarap. Nangangarap na isang araw, no, talagang magiging professional ka. Amen. At ang sabi dito, no, binibuild up mo from the beginning, no? Binibuild up mo from the beginning, no, yung meron ka na nakikita mo in the near future. Amen po ba? So, ang sabi dito, anumang bagay na ibinibuild up natin, pamilya, trabaho, ano pa man, negosyo, ang sabi dito, apart from Christ. Kaya sabi ng Panginoon, apart from Him, we can do nothing. Amen? Sabi dito, everything we will build up apart from Christ, sabi niya, will not last. Amen? At the same time, we will face destruction. If you are a doer of the word, that will prove that you love Christ. Amen? Ito pa yung maganda. Ang sabi dito, mapapatunayan daw po natin na mahal natin ang Panginoon kapag daw po tayo ay doer. Tagagawa po.
Amen? Tayo po ay kasangkapan po ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So ang ibig po sabihin, kapag po, no, ang buhay po natin, no, ay labas po doon sa panuntunan ng Panginoon. Ang sabi dito, no, every time that you face distraction, amen, laging nag-uulit. Umuulit. Bakit? Kasi ang sabi dito, no, hindi natin nakikita, amen, yung lesson doon sa mga bagay-bagay, amen, na ating na-encounter sa buhay natin. Ang sabi dito, no, if you are doer of the word, that will prove that you love Christ. Amen? Automatic yon. Kasi ang Panginoon, ganun yung ginawa niya. Sinabi ni Lord sa atin, mahal kita. Anong ginawa niya? Ipinabalas ba ng Panginoon? Yes. Nung sinabi ni Lord, mahal kita. Amen? Actually, hindi lang tayo mga believers. Ang sabi ng Bible, ang buong sanlibutan ay minahal ni Jesus. Amen po ba? At nung sinabi niyang, kaya niyang ibigay yung buhay niya, ipinamalas ba ng Panginoon? Yes! Amen! Kaya nga nandyan ka, nag-e-enjoy ka sa buhay mo ngayon. Because ipinamalas at ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi dito, no, isa sa mga halimbawa natin yan, doer of His word. Amen? Sino po yon? Ang ating Panginoon. Amen po ba? At ipinamalas, ipinakita din yan sa mga disciples, yung mga pangako o yung mga talinghagang sinabi niya, no, sa pamamagitan ng kanyang salita na ipamalas ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Amen? Nandyan pa tayo. At ang sabi dito, no, kapag daw tayo ay doer ng salita ng Diyos, pinoprove mo daw. Pinapatunayan mo na mahal mo nga ang Panginoon. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Amen? Na tayo daw po, kailangan nakikita si Kristo sa mga buhay natin. Hindi lang, no, kapag sa Bible study, hindi lang po kailangan makita, amen, sa mga, dito po sa church, kundi araw-araw po. Amen? Yung bang, di natin alam, no, yung mga nakakasalamuhan natin, yung mga, ang tawag doon, yung mga taong, kilala tayo, amen? Kung minsan, no, tinitingnan po kung ano yung buhay, pinapatunayan natin na, Kristiyano ka ba talaga? Amen? Nung, di ba? Hindi lang natin alam, no, kung minsan tinitingnan lang nila tayo paano yung galaw ng buhay natin. Amen po ba? Kung yung buhay natin, no, araw-araw nakikita ba talaga si Christ? Amen. No, kailangan po magkaroon po ng impact po. Amen. Yung salita ng Panginoon na naisa pamumuhay natin. Amen. Amen po. Pag sinabi natin Kristiyano tayo, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon, kailangan proud po tayo doon. Amen po ba? So now po, ang sabi dito, no, kung mahal po natin ang Panginoon, ang sabi dito, no, kailangan po maging doer po tayo ng kanyang salita at ng kanyang mga pangako. John chapter 14 verse 23. Andyan ba yan, ate? John chapter 14, 23. Sige. Ayan, sabi po ni Jesus replied, all who love me will do what I say. Amen. Lahat ng mga nagmamahal sa akin, ang sabi ni Jesus, no, kailangan gawin niya kung ano yung sinasabi ko sa kanya. Amen. Ano ba yung sinasabi ni Lord sa'yo? Amen. My Father will love them and we will come and make our home with each of them. Amen. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung talagang mahal niyo ako, kung mahal mo ako, ang sabi ni Lord, gawin mo kung ano yung sinasabi ko sa iyo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo kung ano yung sinasabi ni Lord. Amen. Pag sinasabi ni Lord na may gagawan yan, may gagawan yan. Amen. Pag sinasabi ni Lord, dito ka, dito ka. Amen. So sabi dito, kaya nga sinasabi ni James, no, pag daw, sabi dito, doer ka ng salita ng Diyos, no, kailangan po, ipinamamalas at ipinapakita po natin, pinapatunayan po natin, amen, no, sa pamamagitan po ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Alam mo po yon, yung every time na nangangarap ka, laging kasama ang church. Sino po dito yung nangangarap? Kapag naging milyonarya ka, ikaw na yung bibili ng lot ng church. Amen? Yung pinag-uusapan namin ni Tita siya, no? Amen? 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 Yung ano, no? May nag-pledge sa church ng lot. No? Wow, thank you Lord. 1,000 square meter. Woo, hallelujah. Buka na yan, kaya masa niya yata. Amen? So, di ba? Then, hindi pa man natatapos yung nadil pa lang yung lupa. Meron na naman meron na naman nag-delete si Lord, no?
magpapagawa ng church. Wow, thank you Lord. Sino kaya yon? Sabihin mo sa katabi mo, sino kaya yon? Amen? Amen po ba? Amen po ba? At naniniwala. Alam mo yon, no, kapag nangarap ka, kapag nangangarap ka sa trabaho mo, alam mo yon, yung after kong mag-aral, pag nagtrabaho ako, no, yung bagay na dating pangarap na nang gusto kong ibigay sa church, ngayon magiging bahagi na ako kasi, 'di ba? Natapos ako dahil kay Lord. Alam mo yung mga ganon, yung nangangarap ka talaga na pangarap na hindi lang, sabi nga hindi lang para sa sarili mo, kundi nangangarap ka na maging parte, no, ng church, ng mga miyembro sa church. Amen? Yung maging milyonarya ka, na talagang den taong at suking lele mo, maging kayabi mo, maging kaagapi mo. Amen? Ang sarap sa pakiramdam yun. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap sa pakiramdam yun. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sinasabi po ng salita ng Panginoon, ano yung sinasabi niya? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Amen? Hindi po ibig sabihin na darempereta ano kailangan. Yung sasabihan na po, Kenny, kailangan we do. Alam natin paano po natin gamitin yung pagpapala na yan para po ma-expand, ma-extend ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan po ng mga pagpapalang ibinibigay ni Lord sa atin. Amen? Maging bahagi ka. Amen? Sabihin mo, maging bahagi tayo. Amen. Anong gusto nyo? Kayo ang binibigyan o kayo ang nagbibigay? Hello? Anong gusto nyo? Kayo ang binibigyan o ako, kayo ang magbibigay? Ako ang magbibigay. Amen? Ayun. Amen. Bakit? Kasi makikita mo dyan paano talagang minultiply ni Lord lahat ng mga source. Amen? No, nakaloob ng Panginoon. Amen? Amen? Na walang hesitation. Amen? Hallelujah! Andyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, example po dito, no, sino po yung nakakaalam sa, nabasa na po about the Dead Sea in Israel? Amen? In Israel, there is a sea called Dead Sea. Sabi dito, bakit sinabing Dead Sea? Patay na dagat? No? Dead Sea. No? Ibig sabihin, pag sinabing Dead Sea, sabi dito, sobra po siyang kaalat. No? Sobrang maalat siya. Ang sabi po ng Bible scholar, 8 times. 8 times po yung kanyang alat doon sa nakikita po natin sa ocean water. Yung punwari, pumunta tayo sa Pangasinan. Amen? Yung dagat. Ang sabi po, ang Dead Sea po, 8 times po. Amen? Yung alat nun. Amen? Nung dagat. Amen po ba? So, ang sabi po dito, many people are like Dead Sea. They heard and received all they need from the Word of God, but they did not put into practice. Amen? Amen po ba? Sabi dito, there's nothing grows in their heart, and those people are physically alive, but spiritual dead. Amen? Kaya napakapalad natin. Amen? Amen? Sino po dito yung mapalad? Amen? Pastora, San Agustin ko. No, bawat isa po sa atin napakapalad. Amen? Bakit? Kasi ang sabi dito, sa pamamagitan po nung naitanim na binhi na salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Makikita po natin dyan, amen, kung paano po yung paglago, no, yung binhing naitanim sa atin. Amen. Yung binhing na itanim na yan, unti-unting lumago po. Kaya po tayo ngayon, no, bagamat may mga pinagdadaanan sa buhay, merong mga circumstances, merong mga giants na piniface araw-araw. Amen po ba? Subalit, no po, makikita po natin yan yung kabutihan at katapatan ng Panginoon sa pamamagitan nung binhi na yan ng salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso. Dahil naitanim sa ating mga puso, ito daw po ay nag-grow. Ibig sabihin po, ang salita ng Diyos dahil kinip mo sa puso mo. Amen. Kinip mo sa puso mo, kaya ngayon masasabi natin, bagamat may pinagdadaanan, nag-grow ka. Ibig sabihin, nag-grow, nag-matured ka. Amen. Why? Because of the Word of God na naitanim sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. At ang sabi dito, dahil naitanim ang salita ng Diyos sa ating mga puso, now, ito daw po ay nagiging practices na po natin. Kaya pag meron ng pinagdadaanan, meron ng delubyo. Delubyo ba yun? Meron ng mga storm sa mga buhay na we know how to.
Amen. Alam natin paano tayo magpatianod. Amen. Doon sa flow ng waves. Amen. Amen po ba? Alam mo paano languyin ng waves. Hindi ka nalulunod. Amen? Amen? Pastor, hindi ako marunong lumangoy. Amen. Sabi dito, because of the word of God na naitanim sa atin. Amen. May mga waves man, may mga storm man ng mga buhay natin. Alam natin paano mag-flow doon sa wave na. Why? Because of the word of God na naitanim sa ating mga puso. Because God is alive. Amen. Ramdam ko po yung presence. God is alive. Jesus is alive. Kung ano ang pinangako ng Panginoon, ang sabi ng Bible, it will perform it. Amen. Pinerform na po ng ating Panginoon. Amen. Kung ang kanyang buhay, sabi ko nga sa Bible study ko, kung kanyang buhay ay ibinigay niya sa bawat isa sa atin, ano pat yung mga pangangailangan na hindi niya kayang ibigay. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po ang sabi dito, yung salita ng Panginoon, amen, marami daw po, nakatulad, ng mga, sabi dito, Dead Sea. They are here, amen, sabi ko nga, andito sila, nagwo-worship sa Panginoon, pero ang puso nila ay malayo sa Diyos. Alam nila ang salita ng Panginoon, pero hindi po nagagamit araw-araw. Amen? Amen po ba? Because sila po ay nagpapatanghay doon sa alon ng buhay. Amen? Amen. Yung storm, kailangan po, kung meron namang alon, kailangan sundan lang po natin. Amen? Nung kanan niya, munta ka king kanan. Amen? Kung nagkaliwa yung waves, magkaliwa ka naman. Amen? Amen po ba? So, kailangan sabayan natin. Amen? Sabayan natin. Sabi mo sa katabi mo, sabayan natin. Amen? Huwag tayong patatalo. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Sabi dito, there's nothing grows in their heart. Ang sabi dito, kapag daw po ang salita ng Diyos ay hindi na-practice, hindi daw po ito lalago. Amen? Subukan nyo pong magtanim ng pinaka-class na seed. Kapag yun po, yung proseso ay hindi mo ginawa, hindi mo diniligan, tanim kita dyan, jaran. Tapos, hindi mo siya binigyan ng proseso, hindi mo siya diniligan, may dininan sunlight, amen, may delaking mapali, amen, hindi mabubuhay yon kahit first class siya pang seed. Amen. Amen po ba? Ibig sabihin po, kapag po ang salita ng Diyos ay hindi napapractice ng bawat isa sa atin, kailanman daw po ay hindi mag-grow. Amen? Amen po ba? Amen po. Kapag hindi natin binabasa, hindi natin minemeditate ang salita ng Panginoon, hindi daw po yan mag-grow. Hindi yan. Kaya nga sabi ng Bible, para kang humarap sa salamin. Pagkaalis mo, nakalimutan mo na itang sangi mo nung kanan niya ba o kaliwaya. Amen ba? Amen. Kaya nga yung mga youth, amen, may dala-dala pang mga simple mga mirror yan Alam mo yon, Yung mga kabataan ganun. Umalis sila sa kanila kasasalaminda pa. Puta nga tsuno kaya ng church mantala kita magsalamino naman. Amen. Nakukuha niyo po. Di ba? Karang lalaki alang problema pero yung mga babae, amen, nagbihis na sila dun sa kanila. Pagdating dito, haharap pa sila sa salamin, titingnan uli yung kanilang mga itang sangi daw. Kasi po umalis siya sa bahay, yung itang sangi na kanan niya. Anyang karas na kanya, tsunaya kaliwa. Kaya umaharap sa salamin. Nakukuha ba natin? So, sabihin mo sa katabi mo, hindi ganun. Amen? Ang sabi dito, kailangan daw po maging doers ng salita ng Panginoon, and after that, we need to practice. There's nothing grows in their heart, and those people are physically alive, but spiritual dead. Amen? Amen? Alam mo yun, may mga tao na ang daming alam. Amen? Sa buhay. Amen? Yung tawag doon, kaya nga sa church, ayaw ko yung mga nanggaling sa ibang church Kasi, ang tawag doon, pinalo ako labi sa lapaki ako. Kaya nga, ang church po, nung last kailan ba yun, may nakausap ako. And, meron po lumilipat sa atin, actually dalawa na po yun. And then, ang ginawa ko po, may nagsabi po sa akin na may lilipat.
Close po kasi ako doon. Number mo, lumilipat sa akin. Tapos sabi niya, ay, pastora, sakit ka buntok yan. No po. So, alam nyo yon na ako po kasi yung from the start po talaga, mas masarap talagang mag-evangelize. Yun talagang bago. Amen? At so, di ba, ang sarap lang mag-train ng ng bata na nanggaling sa iyo. Yung anak na nanggaling sa iyo. Kasi pag anak mo 'yan, hindi mo hahayaang masugatan, hindi mo hahayaan masasaktan. Amen. Ibibigay mo yung pinaka-the best o pinaka-mainam mo para sa kanya. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin po, bawat isa sa atin, na wag nating kaliligtaan at kapag po yung salita ng Panginoon, yung binhingayan natin na itanim sa ating mga puso, amen. Alam mo yon yung hindi ka mapapagod maglingkod kay Lord. Amen. Meron ka mang pinagdadaanan sa buhay, amen, lagi kang alam mo yon, sasabihin mo kay Lord, Lord, okay lang. No? Inuubo ka man, nilalagnat ka man, mapapayos na ako na naman, di ba? Pero always thumbs up ka kay Lord. Alam mo bakit? Kasi mahal mo si Lord. Amen? Sino po yung nagmamahal sa Panginoon? Magsabi ng amen. Amen. Dito po sa verse 22, sa B po tayo. Amen? Actually, continuation po ito sa Sunday. No? So sa verse 22b, sabi dito, no? James saying that we are to be doers of God's word and not truly hearers. Amen. Sabi dito, ang sabi po ni Santiago, kailangan maging doers po tayo ng salita ng Diyos. Hindi po sabi dito na maging tagapakinig lang. Ibig sabihin po tagapakinig, and sometimes we deceive ourselves. Amen? Dinideceive po natin yung ating mga sarili. Paano, pastora? Alam mo, paano mo dinideceive ang sarili? Alam mo yung salita ng Panginoon, pero hindi mo siya na-apply sa buhay mo. Amen po ba? Alam mo kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos, pero hindi mo siya napapractice. Nandyan po ba tayo? Ang dami mong alam sa pangako ng Panginoon, pero hindi siya nagkakaroon ng action. Lalong-lalo na po sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen po ba? In James chapter 1, verse 8, sinasabi ni Santiago sabi dito, he is a double-minded man, unstable in all his ways. Hindi po ako nagsabi niyan, si Santiago. Ano po sinabi ni Santiago? Ang pabago-bago ang isip, hindi alam kung ano ang ibig. Ang sabi dito, unstable. Diba? Pabago-bago, yung kanyang pananaw sa buhay, mapaliyangeni, tapos patsiyati niyang pigdalanan, marimlani naman. Amen? Tapos kapag sa susunod na buwan, mainit na naman siya, dahil may pagpapala, amen? Tapos, kapag meron, alam mo yun, ang nangyayari, nakastand ka, puwata ng ating pagsubok, yung shoulder mo, makakanyani naman. Puwata ng ating pagpapala, yes, Lord, praise God. Amen? Puwata ng praise God mo kayo. At meron na naman pagsubok, dati isang shoulder lang yung nakadown, ngayon, dalawa na yung nakadown. Amen? Yung may sinasabi dito, sabi dito, papabago-bago ang isip, hindi alam kung ano ang ibig. As a doers of God's word, kailangan talagang malakas tayo lagi. Amen. Kasi si Satanas lagi siyang nandyan. Amen. To get us. Amen. Nandyan ang kaaway para atakihin tayo. Amen. Nandyan ang kaaway para distract tayo. Nandyan ang kaaway to deceive us. Amen. Kaya kung hindi po natin talaga alam, yung sinasabi ng salita ng Diyos, mahahatak po tayo ng kaaway. Amen. Nandyan po ba tayo? Kaya ito po yung sinasabi ni James. Ang dami nating alam sa salita ng Panginoon. Pero ang katotohanan, you deceive yourselves. Dinideceive mo ang sarili mo. Bakit? Kasi hindi mo ina-apply into action kung ano yung binabasa mo. Amen. Kung ano yung naririnig mo. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po ang sabi dito, sabi ni Santiago, you deceive yourselves. Amen. Because
yung salita ng Panginoon, hindi mo siya ginagawa. At ang sabi dito, hindi mo siya ina-apply. Kaya nga po, yung puso natin at yung kaisipan natin ay hindi totally natatransform. Kasi ang nangyayari, paulit-ulit po yung ating ginagawa. Amen! At yun po ang ayaw ng Panginoon. No po? Ayaw ni Lord, nadatnan niya tayo na gano'n yung sitwasyon natin. Amen po ba? Amen po ba? Sino po dito yung gusto nasa doon sa first trip? Amen? Pagdating ni Lord, no? Nasa unang seat ka. Amen? Amen? Huwag tayo magpapaiwan. Amen? Sabi mo sa atin mo, huwag tayo magpapaiwan. Kaya dapat lagi tayong on fire sa salita ng Panginoon. Amen? Amen? Alalahanin po lagi, no? Yung sinasabi po ni Santiago. In Jeremiah chapter 17, verse 19, ano ba yung sinasabi ni Prophet Jeremiah? Sabi dito, "Thus said the Lord to me, go and stand in the people's gate, by which the kings of Judah enter, and by which they go out, and in all the gates of Jerusalem." Amen po ba? So halimbawa po natin dyan, si Judas. Amen. Naalala ko na naman si Pastor Ian. Sino na po dito ang nagpangalan sa kanyang baby na Judas? Sabi dito, meron ba? Wala. Ang sabi po doon, isa sa mga halimbawa natin dito, no po, sabi dito, Judas Iscariot had the best pastor. Sino po yun? Si Jesus. The best leader, the best advisor, the best counselor, and he saw all the wonders and miracles, yet deceives himself. Amen? Yan po yung sinasabi ko. Amen? Nakita ni Judas, ipinamalas ni Lord, ipinakita ng Panginoon sa kanila how to humble themselves. Pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa kanila. Ipinakita ng Panginoon sa kanila how to be a great leader, how to be a great pastor, how to be a great advisor sa kanyang mga disciples. At ito pa, nakita din nila ang paggawa ng iba't ibang milagro ang Panginoon. Sabi ng Bible, nakakita ang mga bulag, ang mga bingi nakakinig, ano pa, ang mga pilay ay nakalakad. No po, ang mga may sakit, ang sabi ng Biblia ay kanyang pinagaling. Amen po ba? Mga ketongin, amen. May mga cancer, amen, pinagaling ng Panginoon. But Judas Iscariot deceives himself. Why? Because of yung word na pagiging makasarili niya. Amen? Makasarili niya, bakit? Ipinagpalit niya ang Panginoon. Amen? Huwag mong ipagpapalit ang Lord sa trabaho mo. Huwag mong ipagpapalit si Lord sa love life mo. Amen? Huwag mong ipagpapalit si Lord. Amen? Sa pangarap mo. Amen? Mas maganda, no? Gawin natin yung kalooban ng Panginoon kung ano ang gusto ni Lord. Amen? Amen? Tayo pagpaliting ginong kalupa ng Judas. Amen? Now, ang tanong, nakita nyo ba yung himala ng Panginoon sa buhay ninyo? Sino po yung nakakita ng himala sa buhay niya? Si Lord. Amen? Si Lord ba, no, ay naging great pastor sa'yo? Si Lord ba ay naging good advisor sa'yo? So, ang sabi dito, wag daw po tayong pa-deceives. Kagaya po ni Judas. Amen po ba? Ang sabi po dito, if your attitude doesn't change or your heart, sabi dito, doesn't transform, you will always be the same. Amen? Ang sabi dito, kapag daw po ang ating attitude, yung ating ugali, yung ating kaugalian, yung ating nagiging pananaw sa buhay, basta lang, amen, na masabing na merong nangyayari sa buhay mo, kahit mali, gagawin mo. Amen po ba? Amen? Yung totaling nagbago po ang kaisipan, preaching ng kaharian, you need to change the way you think. Amen? Kailangan, sabi dito, kailangan. Bakit sinasabi ng preaching ng kaharian, kailangan magbago ang isipan natin? Naniniwala po ako, kapag ang ating kaisipan ay nagbago, no po, magbabago ang buhay natin. Kapag hindi nagbago ang isipan natin, hindi magbabago ang buhay natin. Walang transformation na nabago sa puso natin. Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Bakit? At doon po papasok na yung buhay natin, tayo ang pumipili at hindi si Lord.
Amen. Kaya nga ang nangyayari po, ang sabi dito, kapag walang nabago sa iyong character, sa iyong attitude, sa iyong ugali, even your heart hindi na transform, paulit-ulit lang po. Kagaya ng mga Israelita na paikot-ikot sa disyerto. Amen? Kaya nga sabi ni Santiago, sabi dito, pabago-bago ang isip, hindi alam kung ano ang ibig. Amen? Amen? Wag nating ipagpapalit. Sabi mo sa katabi mo, mga nasa online po natin, wag natin ipagpapalit si Lord. Amen? Kung magninegosya ka, magninegosya ka, sama mo si Lord. Amen? At yung pangarap mo na yan, kailangan laging kasama ang church. Huwag mong ipagpapalit si Lord sa love life mo. Amen? Ngayon, nag-e-enjoy ka. Amen? Nag-e-enjoy ka ngayon. Pero later, you will not enjoy. Amen? Enjoy. Ang sabi dito, enjoy today, pay later. sa Facebook. Totoo naman po. Enjoy ka. Totoo po yan. Yung pagmamahal po, no, na pinili natin, no, nalabas po sa panuntunan ng Panginoon, hindi po permanente yan. Enjoy today, you will pay later. At yung paying later po, hindi po basta-basta yon. Yung paying later po, amen, yung pagbabayad po natin later, hindi po basta-basta apoy ang nandun. Ang sabi ng Bible, apoy na may asupre. Amen. Yung paglangoy-langoy, you enjoy. Kaya nga po, now, wag natin sabi mo sa wag mo ipagpalit si Lord. Amen. Mas maganda, amen, you enjoy now, amen, even sa mga susunod po, enjoy mo lang. Bakit? Kasi yung plano at purpose ng Panginoon ang ginagawa po natin, hindi yung purpose natin. Amen po ba? Yung mga onliners po namin yan, hello po. Amen po ba? Example po natin dito, the life of Paul in Philippians. Amen? Alam niyo po ba, no po, dito po ako magtatapos. Amen? Si Apostol Pablo po, naisulat niya po ang Book of Philippians nung po siya ay nakakulong. No po? Kaya po titingnan, isipin mo, no? Isipin mo, pag yung isang tao, kapag nasa isang kulungan, amen, di ba, usually now, siyempre, nakakulong ka nga hindi mo makikita yung mahal mo. Hindi mo makikita kung may anak ka, hindi mo makikita yung anak mo. Hindi mo wala ka doon wala ang social media. Kumbaga, yung area lang ng pupuntahan mo, doon lang sa loob. Kumbaga, parang masasabi natin, parang patay na rin yung buhay mo. No po. Pero po, ito pong, ang sabi po niyang, kung titingnan niyo po yung summarize po ng aklat ng Philippians, no po, sinasabi po dito, nung nakakulong po si Apostol Pablo, doon niya po naisulat, no, ang aklat ng Pilipos. At habang siya ay naroroon, ang sabi po ng Bible scholar, he has a lot of wisdom. Amen, na nanggagaling sa Panginoon. Punong-puno siya ng inspirasyon. Amen? Amen? Alam mo yon, nasa selda ka, pero you rejoice, you enjoying, amen, the presence of God. Amen? Kaya nga po, kung babasahin mo, doon po nakalagay yung Philippians chapter 4:13. Amen? Ano po yung sinasabi ng Philippians chapter 4:13? I can do, amen, all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Kaya nga naisulat ni Pablo, no po, yung Philippians, amen, full of wisdom, full of encouragement. At habang sinusulat niya, no po, itong aklat na to, ina-address niya, amen, doon sa mga followers niya, amen, na sinasabi niya na kailangan, no, sabi dito, sabi ng Book of Philippians, ganito kayo kailangan mabuhay bilang isang mananampalataya. May mga paalala, amen, si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Amen po ba? At makikita po natin dyan na bagamat siya ay nakakulong, amen, talagang, sabi ko nga kanina, yung dunong na nanggagaling sa Panginoon. He always rejoice in the presence of God. Why? Because he know the Word of God. Kilala niya ang Panginoon. Kilala niya yung Diyos na tinanggap niya sa buhay niya, amen. Kaya nga ang sabi niya, no, doon sa kanyang kulungan, amen, mamamatay pa rin siya na may pakinabang. Amen po ba?
Amen. Sabi dito, bawat isa po sa atin. Amen. No? Katulad po ba tayo, no? Ni Apostol Pablo, amen? Kapag may pinagdadaanan natin tayo sa buhay, amen? Nakakalimutan natin ang salita ng Panginoon. Nakakaligtaan natin. Nagkakaroon po tayo ng amnesia, amen? Nagkakaroon tayo ng amnesia, nakakalimutan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, amen? Nawa ang bawat isa sa atin, amen? Kagaya po ng ating Panginoon, ipinamalas niya, naging doer siya ng kanyang mga sinasabi. Amen po ba? Kaya nga po, no, makikita po natin yan, thousands of people na sumunod sa kanya. Amen po ba? At makikita po natin dyan, the life of Paul. Amen? Ang buhay po ni Pablo. Amen po ba? Bawat isa po sa atin, anuman yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin sa lahat po ng aming mga onliners, anuman yung pinagdadaanan mo ngayong kapatid, no, i-surrender mo sa Panginoon. No, kailangan ngayon ka mismo magdesisyon kay Lord. Amen. I-desisyon mo na yung buhay mo na yan kay Lord. Not tomorrow. Today is the time. Amen. Ngayon ang oras, ngayon ang araw. Amen. To surrender everything to the Lord. Amen. Baka kung ipabukas mo pa yan. Amen. Po dadat na nakatamong Lord. Amen. Yatamo maging kayabi kitang first trip. Kitang eya po field trip. Heaven trip. Amen. Amen po ba? Doon nga sa field trip, you are excited. Lalo naging enchanted. Amen. Amen. Sa enchanted, makikita natin dyan, maraming mga palaro doon, maraming mga, ang tawag doon, maraming mga sakayan. Pero sa heaven, sinabi po ng salita ng Panginoon, ang mga daan doon at ang mga walls ay ginto. Amen! Thank you, Lord. Naalala niyo po ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Amen! Amen. Our trip. Amen. Hindi po trip to Jerusalem. Trip to heaven. Amen? Amen po ba? Lahat po tayo ay tumayo. Sino po dito yung may natutuhan sa Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. Salamat, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence, O God. We glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence. Abba, Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your word, O God. Faith in action, Lord. It brings freedom, Lord God, sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat po, Panginoon, sa paalala na iyong mga salita, Lord Jesus. May mga pagkakataon, Panginoon, na habang kami, Panginoon, ay nasa church, habang kami, Panginoon, ay nasa Bible study, Lord Jesus. Lord, may mga pagkakataon, Panginoon, na kami, O God, ay nakikinig na yung mga salita. So, balit hindi po namin ito isinasagawa. Ang nangyayari po, Panginoon, ang pananampalataya po namin, Lord God, ay nagiging undap-undap. Undap-undap, it means, Lord God, nagkakaroon po kami ng fear. The spirit of fear, the spirit of doubt sa mga buhay po namin, Lord. At sa oras na to, Ama, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa aming pinag-aralan, Lord, kami po, Panginoon, ay tinawag mo, being a doers of your word, O God. Doers, O God, ng iyong mga salita, Panginoon, it address, Lord God, in every believers, O God. In all followers of Christ, disciple of Christ, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. At sa oras na to, Ama, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa iyo, Ama. Hayaan mo, Ama, ang binhing na itanim sa aming mga puso, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na mag-grow, Lord God. Patuloy, Panginoon, Lord Jesus, na patuloy, Lord, na ikip namin ang seed na to, Panginoon, Lord. At makikita po namin, Lord God, Lord, kung ano man ang aming itatanim, kung ano man yung naitanim sa aming mga puso, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord Jesus, it will manifest, Lord, in our action. It will manifest, Lord God, the way we think, the way we act, and the way we speak, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, dinideklara po namin, Lord God, the changing, O God, of our mind, Lord God. At kapag nabago ang aming isipan, mababago ang aming buhay. Mababago, Panginoon, ang aming mga sitwasyon. Because we know, Lord Jesus, Ikaw po, Panginoon, ay nag-rule. Ikaw po ay nag-reign sa aming mga buhay, Lord God. Ang paghahari mo, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin, Lord. We speak right now, God, the word of God, Lord God. Lord, we speak the word of God, Lord God, powerful
powerfully, O God. And Lord, we receive, O God, the revelation. The wisdom comes from you, O God, right now, Lord, in the name of Jesus, O God. Sa lahat po ng aming mga manonood, Panginoon, Lord, yung may mga sitwasyon, Panginoon, Lord, ano man yung mga kalalagayan, Panginoon, ano man ang mga sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord Jesus, I declare and decree right now the surrendering life totally to you, O God. Lord, dinideklara po namin the spirit of repentance, Lord Jesus. Hallelujah. Ang patuloy, Lord, mag-reveal sa buhay ng bawat isa, Lord. Lord, sa pamamagitan po ng iyong mga salita at ng iyong mga pangako, Panginoon. Lord, right now, Lord, we declare and decree right now, God, sa habang kami nagkiklaim, Panginoon, Lord, Lord, I declare right now the application of your word, O God. Lord, the word of God will be reign, will be rule in our life, O God. Salamat, Panginoon, Lord. And dinideklarahan po namin, Lord, the shalom of God, Lord. Be upon them, be upon us right now, God, in the name of Jesus, O God. Hallelujah to the King. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord. Ramdam po namin ang iyong presensya. Dinideklarahan po namin sa oras na to, the love of the Father, O God, in the name of Jesus, Lord. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa lahat ng aming manonood, I declare and decree right now the love, the spirit of love, the spirit of, Lord God, the peace and joy, Lord, in the Holy Ghost, O God. Let your presence, Lord, be upon them, Lord, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Lord, in the kingdom of God, not in words, but in power. Power to rule, power to reign in this life. Lord, maraming salamat, Ama. Patuloy po naming ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and amen. Thank you, Lord.